Para sa iba, simple lamang ang pagbiyahe. Pero para kay Jacqueline, tila isa itong kalbaryo para sa mga katulad niyang mayroong chronic kidney disease. Mga 30 minutes, gano'n, 25, gano'n, pababa. Kasi yung jeep, mahirap yun. Kasi maabang ka dyan sa baba. 2 rides pa kami pa uwi sa amin. Sa kabila niyan, may isang taong laging nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ito ay ang 41 taong gulang na taxi driver na si Billy. Maliban sa pamamasada, patuloy niyang pinaghahawakan ang isang panata na nagbibigay pag-asa sa mga nangangailangan. Ito ay ang libreng paghahatid niya sa mga magdadialysis at mga nangangailangan ng emergency sa pagamutan. 2 taon na niya itong ginagawa. Tahimik, tapat, at walang hinihiling kapalit. Maganda. Parang nakakagaan ng loob. Nakakagaan ng loob. Minsan na naluluha ka pa eh. Naiyak ka, gano'n. Minsan naiyak na ako. May naatid ako na kagagaling nag-dialysis. Nagkukwentuhan kami. Bigla na lang akong bakit? For the first time, doon ako napaiyak. Inspirasyon niya rito ang kanyang ama na 10 taong nakipaglaban sa chronic kidney disease. 10 years kasi mostly ako naghahatid sundo dyan eh. 10 years na yan. Kaya doon ko nakikita kung gaano ko po pahirap yung mag-dialysis. Pero sa likod ng kanyang pagtulong, mayroon itong kinikimkim na pagsisisi. Isang sana na hindi na mababawi pa. Abril noong 2025, ang kanyang ama pumanaw na. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, isang misyon ang naisilang sa kanyang puso. Parang pag minsan nga nagiginti ako eh. Biruin mo yung napi-free drive ka sa mga nagda-dialysis, no? Yung tatay mo, sana binigyan ko na lang ng parang priority sana noon. Sa halip na huminto, pinili niyang ipagpatuloy ang pagtulong para sa mga taong humaharap sa parehong laban. Nakikita ko kasi yung tatay ko eh. Parang nakikita ko yung tatay ko, lalo na pag dyan sa hospital, pag may biglang lalabas dyan. Lalabas na alam ko nag-dialysis, yun. Maramdaman mo yung parang si tatay, gano'n. Sa bawat pasyenteng yumayakap sa kanya, pakiramdam niya na tila niyayakap na rin siya ng kanyang yumaong ama. Madalas, siya na rin mismo ang nag-iikot at naghahanap ng pasaherong kailangan maihatid. Masaya nga ako eh. Masaya ako pag may nasasakay ako. Haligayahan ko po yun. Oo, haligayahan ko yun. Minsan, hinahanap ko pa nga eh. Bagamat inaabot lang ng ilang minuto ang kada biyahe, malaking ginhawa na ang naidudulot nito sa bawat pasyenteng kanyang natutulungan, gaya ni Odi. Kakaiba, na-excite ako, unexpected. Hindi talaga ako nag-expect na masasakyan ko siya sa dami ng taxi sa Baguio. Not because libre yung sasakyan ko, kundi very much appreciated ko yung mga taong ganon na nagkukusa. It really matters. Malaking bagay yon sa mga tulad kong pasyente, lalo na yung mga talagang naghihirap na pasyente, yung simpleng pamasahe lang. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis, ipagpapatuloy pa rin daw niya ang kanyang panata. Sa bawat libreng sakay na hatid ni Billy, hindi lang ginhawa ang naipagkakaloob nito sa bawat pasyenteng kanyang naihahatid, kundi pati oras at pagkakataong makasama pa nila ng mas mahaba ang kanilang mga minamahal. Sa kabila ng ingay ng kalsada at pagod sa paghihintay, may mga tao pa ring napapadaan at handa maglingkod sa kapwa. Shaina May Arellano, RNG News.